Sa buhay natin dito sa mundo ay makakaranas po talaga tayo ng iba't ibang uri ng tukso or panunokso. So, iba-iba po yung uri ng tukso or panunokso. So, pag pumasok po pag narinig po natin ang salitang tukso, ang pumapasok po sa isip natin ay, di ba, yung sa law of chastity, kung saan pag ang isang asawa ay napasok sa isang relasyon, ang sasabihin ay natukso. Pero hindi lang iyon ang ibig sabihin ng tukso. So, iba-iba po yung mga tukso na kinakaharap po natin sa buhay po na ito. So, marami pong mga kautusan ang Diyos na ibinigay po sa atin para tayo ay magkaroon ng peace sa buhay na ito at para mas magkaroon ng masayang pamilya ang bawat isa sa atin. Pero pag ang bawat isa sa atin ay nahaharap sa tukso or lumabag sa commandments dahil sa tukso or panunokso, malaking problema ang hatid nito sa atin at sa ating pamilya. So sa banal na kasulatan, meron po akong i-share sa inyo na 4 na bersikulo kung paano natin maiiwasan ang tukso or panunokso. So, bago ko po ibigay yung mensahe ko po sa inyo, ay hihilingin ko na rin po na i-like yung channel ko kung may mga bago po kayong natutunan. At kung ano rin yung mga panunokso na na-encounter nyo sa buhay nyo, ay i-comment nyo na rin sa baba. So, ayon po sa mga gabay sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng tukso or panunokso ay ang pagsubok sa kakayahan ng isang tao sa pagpili ng mabuti kaysa masama. So, sinusubok tayo ng Diyos kung pipiliin natin yung tama or yung mali. So, kung minsan, merong mga temptation at doon ay nagkakaroon tayo ng pagpili or paglabag sa agency natin. So, panghihikayat, magkasala at sumunod kay Satanas sa halip na sa Diyos. Ayan. Pag pinili po natin yung mali dahil natukso po tayo, yun ay panghihikayat daw kay Satanas at suwayin natin yung kagustuhan ng Diyos. So, meron ako mga bersikulo na ibibigay sa inyo, 4 na bersikulo, galing siya sa Biblia at sa Book of Mormon. So, sa muli, ako po si Sister Girly at member po ako ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. So, ang isinishare ko po sa inyo ay ayon sa mga bagay na napag-aaralan ko din at gusto ko rin mai-apply po ninyo. So, unang bersikulo na ibibigay ko sa inyo para matulungan tayo kung paano natin maiiwasan or malalagpasan yung mga tukso or panunokso. So, matatagpuan din natin siya sa Book of Mormon, 1 Nephi, chapter 15, verse 24. At sinabi ko sa kanila na ito ang salita ng Diyos. At sino man ang makikinig sa salita ng Diyos at mahigpit nakakapit dito, kailanman sila ay hindi masasawi. Ni ang mga tukso o nag-aapoy na sibat ng kaaway ay makapananaig sa kanila tungo sa pagkabulag upang akayin sila sa pagkalipol. Ayan, so sa bersikulo na ito ay hindi lang siya tumutukoy sa mga nangangaliwa, di ba? So mga nangangaliwa na yung husband and wife na nangangaliwa, so hindi lang siya tumutukoy doon kasi different forms of temptation na kinakaharap po natin sa buhay po na ito. So sinabi ko nga, maraming mga commandments ang Diyos. So, yung pag-pray, pagbasa ng mga banal na kasulatan, pagpunta sa simbahan, tithing, so lahat yon ay kautusan ng Diyos. So, hindi lang yung 10 commandments ang alam natin na kautusan ng Diyos, kundi napakarami. So, sa mga simpleng bagay na kautusan ng Diyos na hindi natin nagagawa, dahil mayroon na mga temptation, yun ang magbibigay sa atin ng babala kung paano tayo na sumunod sa Diyos at maiwasan yung mga temptation para tayo ay nananatiling
naka-align sa kagustuhan po ng Diyos. So sinabi dito na ang salita ng Diyos na kung sino man ang makikinig at kakapit dito, kailanman sila ay hindi masasawi. So, di ba? Sa panahon po natin ngayon ay maaaring alam din ninyo na marami sa mga tao ang nagre-rely sa mga napapanood sa social media, sa any platform ng social media para magsaliksik sa kung anong mga bagay na gusto nilang malaman patungkol sa mga nangyayari ngayon sa pagdating ni Jesus Christ. So marami sa atin ang nagsasaliksik sa internet. So pero kung tayo mismo hindi tayo pwedeng mag-rely sa mga napapanood natin sa internet, kundi magkaroon tayo ng sarili nating pagsaliksik sa mga banal na kasulatan. At dahil kung magre-rely tayo sa mga napapanood natin sa internet, doon tayo magkakaroon ng deception. So, di ba? Napakarami na hindi natin alam kung saan at kung sino ang paniniwalaan natin dahil napakarami. So, di ba? Pero, sabi nga, kailangan natin saliksikin yung mga salita ng Diyos. Kumapit tayo dito para hindi tayo matukso dahil kung ano ang mapapanood natin, pwede tayo ding ma-deceive, mawala na tayo ng ganang magsimba dahil parang hindi naman totoo yung sinasabi sa church namin, parang doon ako naniniwala. So, ganun, temptation po yun. So, kailangan niyo pong magsaliksik ng sarili nyo at humingi po ng tulong sa Diyos. So, naway, makatulong ang bersikulo na ito na galing sa Book of Mormon. Kung wala po pala kayo ng Book of Mormon, ay merong mga missionary sa lugar po ninyo, meron I'm sure, na namimigay sila ng Book of Mormon, humingi din po kayo ng copy. At pangalawang bersikulo na i-share ko sa inyo, ay galing siya sa kay Alma. Galing pa rin siya sa Book of Mormon sa kay Alma, chapter 13, verse 33. So, sinabi din doon, i-highlights ko lang yung nabanggit po doon, na sabi, turuan silang paglabanan ang bawat tukso ng dyablo sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, magkaroon tayo ng faith sa kay Jesus Christ na kaya natin mapaglabanan yung mga temptation. So, sinabi nga, kailangan natin mag-pray parati na kailangan natin mapaglabanan yung mga temptation. Maging confident tayo sa sarili natin kasi alam natin na anak tayo ng Diyos. Meron tayo ng mga potensyal kung ano yung Diyos na kaya natin. At pangatlo na versikulo ay galing siya sa 3 Nephi, galing pa rin siya sa Book of Mormon sa 3 Nephi, chapter 18, verse 15. So, i-highlights ko din doon yung sinabi, laging manalangin, baka kayo ay matukso. Yun nga, so nabanggit ko kanina na lagi tayong manalangin kasi hindi natin alam yung mga temptation. So, simpleng-simple sana sa mga temptation natin na mai-encounter natin. So, halimbawa, commandment ng Diyos na magsimba tayo every Sunday. So, ano yung mga temptation na pwede nating ma-experience pagdating po ng Sunday? So, ako, through my experience, pag Sunday, minsan nandun sa isip natin na tinatamad tayo. Wala tayo ng pamasahe, yung mga ganon. Tapos, mas may importante akong pupuntahan or mag-outing. So, yun ang isa sa mga example na mga temptation na dinidistract tayo ng kalaban para hindi makapagsimba. So, lagi tayong mag-pray. Mag-pray tayo kay Heavenly Father na tulungan tayo na mapaglabanan yung mga opposition and temptation. So, alam ko natutulungan tayo ng Diyos. At ang ika-4 na versikulo na ibibigay ko sa inyo ay ito naman yung gantimpala ng Diyos para sa mga tao na nagtitiis at nilalabanan yung mga tukso. So, yung versikulo na ito ay matatagpuan siya sa Biblia sa account po ni Santiago. So, sa account ni Santiago, chapter 1,
verse 12, sinabi dito kung ano yung gantimpala ng Diyos para doon sa mga nagtitiis. Kasi, syempre, pag tayo may nasunod na kautusan, kahit saan pa man sa mga magulang natin, or kahit na kay lalo na kay Heavenly Father, ay makakatanggap tayo ng reward. So, ito yung reward ng Diyos pag napaglabanan natin yung mga tukso. Ayan, sabi dito, sa verse 12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ayan. So, nabanggit dito, natatanggap tayo ng putong ng buhay. Ayan. So, yung tiningnan ko sa footnote, yung putong ng buhay, so yun din ang matatagpon din siya sa Apocalypse. So, nandun din yung reward nga ng Diyos na paglabanan natin yung mga temptation, eternal yung blessing sa atin ng Diyos. O nasa buhay pa lang na ito, ay magkakaroon tayo ng peace of mind. At magkakaroon din ng masaya tayong pamilya. Confident tayo na haharap sa ating kapwa. At confident din tayo na haharap kay Heavenly Father. Lalo sa gabi, pag magre-report tayo sa panalangin po natin, confident po tayo na haharap sa Kanya. So, brothers and sisters, iba-iba po yung mga temptation na kinakaharap natin sa buhay po na ito. Yung gadget, napakaraming temptation na kailangan natin paglabanan at kailangan natin na ma-overcome. So, imbis na mapunta sa mga mahahalagang bagay, yung pwede natin gawin, ay minsan natatempt tayo na gamitin na lang yung cellphone para mag-Facebook, mag-Instagram, mag-TikTok, ng kung ano-ano. Lalo na sa reel, ang daming nagre-reel. So, nauubos yung oras natin, imbis na makapagbasa ng scripture, makapag-study, or gawin ng mas makabuluhan yung oras, nauubos doon. So, brothers and sisters, kung may natutunan po kayo sa video po na ito, so pwede nyo ding i-subscribe kung gusto nyo ng mga ganitong video or kung may mga natututunan kayo. So pwede nyo rin i-subscribe yung channel ko. At maraming salamat sa panunood po ninyo. God bless, at alam ko na ang mga bagay ko sa inyo ni Shiner ay sobra po siyang totoo. At lahat ng ito ay iniiwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.